106.7 Energy FM. Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo. Sabihin mo. Good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. At syempre good morning din sa napakaganda, napaka-sexy TJ Lindsay. Good morning. Good morning, Baby Toby. Uy, kamusta ka naman? Uy, okay naman ako. Masaya naman ang life. Ano naman ang gagawin mo this coming weekends? Magtatrabaho, maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng may sakit. May sakit pa din si Robby. Sakit pa rin? Oo, masakit na lang yung katawan niya pero yung kanyang temperature naman bumaba na. Pero kasi sumusulpot tapos bumabalik, sulpot-sulputan na yung init niya eh. Kaya nga. Ang sarap naman ng may nag-aalaga. Oo, para doon naman sa entong nag-aalaga, medyo nakakapagod ha. Pero dahil mahal natin sila, dapat hindi ka napapagod. Oo nga. May tao lang naman napapagod din. Kapag mahal mo ang isang tao, dapat hindi ka napapagod kahit nasabihin na natin na inaalagaan mo siya. Dapat buong puso mo siyang inaalagaan. Ay naku, ganyan talaga kayo mga babae. Alam mo, nanunumbat na naman kayo. Hoy! Hindi lang, nagpapakatotoo lang ako. No, syempre, ang katotohanan, napapagod din naman. Pero dahil nga, mahal natin, syempre, tuloy-tuloy pa din. What if nalaman yan or narinig yan ni Kuya Romel? Alam niya yun. Lalaki? Nauna pa nga akong matulog sa kanya. Nung tanghali kasi, syempre, pagod na pagod ako. Ang aga kong nagising dahil bumili ako ng gamot niya nung kahapon. Mas maaga pa doon sa gising ko. Tapos, pagpatak ng tanghali, di kumain lang kami, Baby Tobes. Tapos maya-maya, tulog na ako. Tapos siya, alam mo yun, gising pa siya, nagre-relax lang siya kasi nga galing sa mahabang tulog. Pero alam mo naman, pag may sakit, parang never-ending tulog ang Yun nga yung masarap doon eh. Kapag may sakit ka, tulog ka lang ng tulog, nakakabawi ka ng tulog mo mismo. Nagre-recover yung katawan mo. Ang sarap. Gusto ko magkasakit ulit. Hoy! Joke lang. Wag, ano ka ba? Charot lang! Walang mag-aalaga sa akin pag nagkasakit ako. Oo nga. Kaya tumigil ka. Ayoko. Tsaka para sa ekonomiya, wag tayong magkasakit. Ay nako. Pero alam mo, DJ Lindsay, no? Since napag-usapan nga natin last time, no? Yung about sa Andes, no? Oo, yung mga tante. Alam mo, suot ko ngayon yung butas? Yung butas at saka yung sobrang bacon na underwear ko. Talagang binida mo pa talaga ngayon Oo naman kasi uwi ako ng Cavite. Kasi itong underwear na to, ilalagay ko na doon, hindi ko na iuwi dito sa San Juan. Oo, kasi baka mamaya may mag-ransack ng apartment. Tapos makita lang. Ano ba naman yan? Yung boxers dito, butas-butas na. Nakakaya na sa pinaglo-laundryhan ko. Kaya nga. Diba isipin mo, no? Sobrang bacon na tapos may butas pa sa ilalim, diba? Tapos papalaban ko pa. Tutupiin pa nila yun, diba? Diba? Buti nga, alam mo, hindi nila napagkakamalan na baka basahan na to. Oo, nilalagay lang dito kasi wala magago. Buti nga kung pagkakamalan nilang basahan na yun. Pero ang matindi doon kung hindi, diba? Sinusuot ko pa. Baka yun yung isipin nila. Alam ko na ireregalo ko sa'yo sa susunod na sa birthday mo. Alam ko na. Alam ko na talaga. Pag yan wala, sinasabi ko sa inyo. Sinasabi ko rin sa'yo, promise ko yan. Narinig yan mga panggare, regaluhan ako ni Lindsay ng underwear. Oo, promise. Wala naman dahil sa awa ko sa'yo. Sa awa ko sa'yo. Salamat ha. Pero siya naman yung malakas kumita. Anong malakas kumita? Gusto mo isplok ko dito kung magkano kinikita mo? Ay, huwag tayong ganyan. Sabi ko sa'yo. Uy, quiet lang. Masyado kang humble dyan. Uy, hindi kala mo lang yun. Ay naku, wag ako, Baby Toby. Wala na akong pera ngayon eh. Kasi, ayoko na mag-tell. Pero naku, may isisplok ako ha. Declared na yung April 10 as holiday. Ayun nga, holiday congratulations sa mga pangga natin dyan nag-live ng Monday, no? Ay naku, napakahaba ng bakasyon nyo. Oo, kasi Baby Tobes, yung end of Ramadan, yung 10, tapos National Heroes Day naman yung 9. So yung 8 lang talaga yung may pasok. Ang sarap-sarap ng buhay naman. Mga pangga natin dyan. Diba? Ay nako, sana all nakakapagbakasyon ng mahaba. Oo. Kung gugustuhin din naman ng mga pangga natin, pwedeng-pwede naman. Pero kasi siguro meron silang load ng trabaho and yung trabaho nila requires them to be present even on holidays. Yun ang problema. That's us. Kasi we belong to the broadcast industry. Ay nako. Well, syempre ganoon naman talaga, work is life, no? But pera is lifer. Yan. Sa mga pangga natin dyan papasok ng holiday, no? Ay nako, double pay yan. Ang sarap-sarap. Oo nga. Diba?
So Ang sarap ng buhay nyo. ano na kayang ganap ng mga tao, no? Yung iba nag-book na ng flight. Oo. Balita ko, meron daw ngayon mga discount, no? Pero ang alam ko pag holiday, mas kukonti ang Mas kukonti ang discount eh. Hindi, yung tawag dito, ang ginawa nila, advance booking. Naghinanap talaga nila Oo. yung mga long weekend, no? Yes. Saka holiday talaga. Matatalino mga Pilipino, par. Actually, Diba? wala pa ako sa ganyang level. Ikaw ba? Wala pa rin ako sa ganyan level. Kasi Oo. syempre, first of all, we're broke, di ba? Ay, grabe ka naman, no? Hindi mo naman kailangan sabihin yan, no? National radio. Ano tayo dito? Transparent lang tayo dito. Oy. Sabagay. Huwag tayong Ay, pa-plastic-plastic. Hindi naman tayo broke. It's just that meron lang tayong priorities talaga. Sige, pabanguhin mo pa yung ano. Hindi na, totoo. Ikaw ba yung tipo ng tao na malakas ang loob na mag-advance ng mga plano? Kasi Ako lakas kasi- ng loob yan, ha? Kailangan mo ng lakas ng loob. Spontaneous ako eh. Kilala mo naman ako, Oo, di ba? sabagay. Kapag naisip ko na sa gantong araw, pupunta ako dito sa gantong lugar, like for example, Baguio, di ba? Oo. Pupunta talaga ako doon. Oo. Di ba? Ora mismo, kahit na sabihin natin, medyo wala tayong budget, Oo. pero pag natripan ko, gagawin ko yan. Gagawin Gagawan mo ko ng talaga. paraan. Kasi alam mo, ako problema ko talaga to ever since Baby Tobs. Alam kong ito yung problema ko eh. Minsan, gusto kong pumunta sa isang lugar. Pero ang fear ko is that baka mamaya biglang may mag-occur nung date na yon. Tapos ma-miss ko or Oo. alam mo yon, may mangyari tapos hindi ako hindi ako makagalaw dahil nandun ako. 'Di ba? Or baka naman masayang yung booking ko kasi baka biglang may mangyari dito. Ayun yan. Kasi hindi ko mapuntahan. So may ganun akong takot madalas na alam mo yun, gusto kong pumunta sa lugar nito kasi ang ganda-ganda, ganyan. Pero pag iniisip ko na baka mamaya may mangyari tapos kailanganin ako dito. Oo. Paano na lang yun? Alam mo, overthinker ka lang. Oo. Ever since talaga yun yung problema ko, Baby Toby. Kaya pag tinatanong, saan ka na nakatravel, ganyan, ilan pa lang talaga. Alam mo, dapat ako nung nakakita ko ng discount sa Facebook. Dapat magbubook na ako eh. Oo. Dapat iniisip ko na noon na ibubuk ko na ba to? Para sa September 22 nasa Cebu ako ng birthday ko. Oo. Kaso naisip ko, ay wala pala akong kasama. Parang ang lungkot naman nun. Wow! Eh di ba sanay ka naman umalis mag-isa? Hindi, di ba ginagawa mo naman yan? Oo, ginagawa ko naman yun pero hindi ganun kalayo naman. Cebu? Cebu, malayo yung Cebu. Tapos syempre birthday ko, gusto ko rin naman may kasama ako ng birthday ko. Sama mo yung kapatid mo. Hindi naman kailangan romantic ako gagastos partner. dun. Uy, ano naman? Syempre mas gusto ko na yung romantic partner. Pero syempre may kalandian ako sa birthday ko. Eh, dapat nung jumowa ka na bago mag-birthday mo. Yun nga ang problema eh. Mahirap eh. Oh, di ba? Ay, ano tayo magagawa dyan? O kaya sumama ka na lang sa friends mo. Busy rin sila. Na magta-travel sa sa September. Eh gusto ko nga kalandian. Ay, naku, Baby Toby. Nakakaloka tong lalaki natin. Wala tayong magagawa dyan kung wala talagang partner sa September. I-schedule natin. Alam mo meron ako na panood kanina sa TikTok. Ano? No? Ano na siya? Content lang naman to. Sinabi niya, jowang-jowa na ako. Oo. Tapos sabi naman nung tropa niya, tara labas tayo. Oo. Tapos sinabi naman niya, no. Ganon. Wait. Parang nakaka-relate ako doon kasi that's me. Oo. Ako yun, that's my mood, no? Oo. Ayokong lumabas. Di Una sa ba? lahat, tamad ako. Minsan tapos hindi naman yung problema mo, ang tamad mo, tapos irarant mo na wala kang love life. Hindi mo lang ganyan. nagrarant. Oo. Ano lang. Nagpaparinig lang. Kanino ba? Secret. Tumpukin na natin yan. Tumpukin na natin. Secret lang naman. Ito naman. Sorry, Day of Valor pala yung April 9. Hindi Day of pala Valor. National Heroes Day. nga, Sorry. oo. Oo, we Kasi stand naman, corrected. sa amin naman kasi hindi naman kasi applicable yung mga holiday na yan eh. Pero syempre dapat alam natin yun. Day of Valor pala yun. Oo. Araw ng Kagitingan, April 9. Pero yun na nga, may pasok pa rin kami. No? Double Oo, pay. so kasama ninyo kami kahit holiday. Diba? Diba? Anyway, DJ Lindsay. Eto may tanong naman ako sa'yo. Ano? Kasi nga meron tayong sender nga kanina. Na kung saan ang sabi daw niya ay nakapag-send siya ng hubad na larawan sa isang poser. Tapos nung nalaman niya na poser itong pinagsendan niya, si poser pinagsesend sa kanyang mga pamilya. Oh my God. Nanay, tatay, kapatid at
Hindi ko alam Sa kung kanino pa. pamilya nung nag-send. Oh my God. Yung etong sender ngayon, natatakot or hindi naman kayo nahihiya. Diba? Siyempre, ikaw ba mismo, makita ng pamilya mo yung hubad mong larawan, diba? Tapos pinagsisend mo sa social media. Ngayon, ang tanong ko naman sa'yo, naranasan mo na bang maloko ng isang poser? Never pa. Buti na lang. Hindi kasi ako pala lalo na pag hindi ko. Diba? Sorry na, pero kasi sa tagal na natin sa industry, medyo tayo, takot at saka maingat tayo. Of course. Kasi alam mo, isang maling information yung minsan nga kahit hindi nga poser diba? Kapag kilala mo na siya, mata sa mata, mukha sa mukha, minsan sila pa talaga yung nagpapakalat ng mga bagay-bagay. So, dapat maingat talaga tayo. Actually, hindi lang kapag personality, kahit normal na tao, dapat maingat tayo sa pagbibigay ng mga detalye about our life. Lalong-lalo na mga photos ng mga diba? pribadong photos hubad, natin. Diba? Bakit naman sila nagliligawan, ganyan? Siyempre ganoon naman talaga kapag malayo kayo, di ba? Siyempre hindi mo naman alam kung paano kayo magiging intimate sa isa't isa, di ba? So ayun, yun yung naging way nila para, alam mo na, to spice things up, no? Eto, hindi niya alam na poser. Sobrang dangerous kasi, di ba, Baby Toby? Sobra. Kapag halimbawa, na-meet mo lang yung isang tao, tapos you wanna be romantic with him or her, pero ang avenue nyo lang is online. Internet lang. Tama. So, hindi mo kayang i-validate kung ito ba ay legit na tao. Siya ba talaga to, di ba? Pero alam mo, may trick dyan eh. Ano? Tignan mo yung profile picture niya. Okay. Bakit? Kasi mahalata mo doon kung grab lang yung picture o hindi. Paano? Grab by means of sinave niya lang sa cellphone niya. Kasi ito kapag in-upload mo kasi, kunwari ikaw, magpapalit yun ng Sige profile picture. turuan mo nga kami. Yan, Okay. kapag mag-upload ka kasi ng profile picture, kung galing mismo talaga yun sa'yo, original ka nung picture na yun. Okay. Mataas yung quality niya. High quality. High quality, High resolution. high resolution, kahit na ano pang tawag nyo pa dyan. No? Basta maganda yung quality ng picture. Okay. Kapag in-upload mo siya, yes, bababa yung quality ng konti. Pero hindi naman to the point na sobrang blurred na niya at halata mong dinownload. Oo nga. Ganun yun. So ngayon, ang gagawin nyo, kung may na-meet kayo online sa Facebook, sa Instagram or kahit saan pa man yan. Basta online. Ang tignan nyo muna profile picture nila tapos i-zoom in nyo. Okay. Pag zoom in nyo tapos merong something mga particles or hindi naman kaya blurred yung picture at talagang halata mo talagang hindi galing sa kanya yung picture poser yun. Paano kung mababa lang yung mababa lang yung... No. Teka lang, wait lang. Yung resolution ng camera na ginamit. Kaya kapag zoom in mo, magpipixelate. No way. Sa cellphone ngayon, meron pa bang ganun? At isipin mo, napakaganda nung nagme-message siya sa'yo. Diba? At alam mo naman, sabihin natin, hindi para sa kanya yung mga low quality na picture, hindi papasa sa standards ng isang maganda, chicks at tapos low res galante yung pa, phone. tapos low res yung phone. Wait. That's a no. At tapos eto pa, meron pang isa, May tatanong ko din ako, pero sige, go. Meron pang isa para mahalata mong poser siya. Kapag yung cover picture niya ay portrait. Tapos yung picture na yon ay napakababa ng resolution. Yung kanyang anong tawag dito? Yung cover photo. Cover photo. Kasi ang usual na ginagamit sa cover photo is landscape. Hindi portrait. Tapos kung makikita mo doon, yung picture na yon ay pa-portrait tapos napakababa ng resolution. Alam na this. Fake yun. Kasi si Toby talaga, ako sorry naniniwala ko expert si Toby sa mga ganyang bagay. Ay, alam lang. Forte niya yan talaga. Pero di ba may mga photos din na nagiging blurry kapag may mga filter? Pag patong-patong na yung filter, lalo na kapag ang filter na ginamit mo is TikTok filter or di kaya naman na sa Instagram, yung My Day ba yun? Sa Instagram, ganyan. Di ba magiging blurry din. Pero, di naman gagamit ng ganoong ka-blur na picture yung isang maganda, di ba? Like for example, ikaw, di ba? May poser ka. Or for example, ikaw na lang din mismo, personal mo mismo, gagamit ka ba ng napaka super low quality na picture pag i-DP mo? Bagay. Hindi, di ba? Siyempre gusto natin yung high quality, di ba? Yung maganda yung resolution para makita ka mismo yung ganda mo mismo. Sa bagay. Ngayon, kung mag-filter man yan, sabihin na natin, sige, sa TikTok, sa Instagram, or kahit sa anong editing app pa yan, high quality pa rin yan. May quality pa rin. Kasi, hindi papahalata na may... kasi
Filter. isipin mo naman yung ano ngayon, yung mga cellphone ngayon, matataas na yung resolution, di ba? Sabagay. Mataas na yung megapixels ng mga cellphones natin. Oo. Lalong-lalo na yung mga naka-Apple dyan, di ba? True. Mataas na yan. So ngayon, kung lalagyan mo siya ng filter, okay pa rin siya. Oo. Hindi siya ganun ka-blurred, di ba? Oo. So, yun. Diba? Well, ganyan talaga. Meron din kasing mga panggana hindi umiiwas sa mga ganyan, yung mga nanloloko. Kumbaga nadadala sila madalas ng mga Tama. ganyan, yung tipong na sabihan lang ng kumain ka na ba? Ganon. Yung alam mo yun, nilambing lang, marupok, pokmaro. Yun. Pero alam mo ako ito sa lahat ng mga nakakausap ko online, di ba? Yung talagang, syempre, tayo naman, personality naman tayo, di ba? May mag-chat at mag-chat talaga sa atin. At may susubok talaga na poser. Totoo. Madami ako nahalata ako, halatang kung sino mga poser sa hindi. Oo. Tapos yun, minsan, ang ginagawa ko naman, pumapatol ako. Wait. Sinasakyan ko lang. Pero alam ko naman yung limitations ko. Sinasakyan ko lang kasi minsan bored talaga ako. Wala kang magawa. Wala akong magawa. Kahit na alam kong poser sila, sige, mag-reply ako, tapos pagtitripan lang kita, gano'n. Grabe. Ang harsh ko man pakinggan, no? Pero gano'n naman sila eh. Di ba? Manditrip ka, manditrip din ako. Gano'n lang naman tayo. Pero alam mo, yung mga poser na yan, may na-discover ako na sa States, ginagawa talaga yan kung gusto mong sumikat. Oh? Kasi, si Nightfam, Sino? yung sikat na vlogger sa Hindi ko kilala yun. Basta yun. Sorry na, ha? Hello, Nightfam. Anyway, inamin niya na noong unang panahon, siya mismo yung poser ng sarili niya. Gumagamit siya ng mga dummy accounts para mag-comment doon sa mga post niya. Para pang-engage doon sa mga tao. Sa bagay, siguro marketing strategy yun. Marketing stunt, yes. Pero effective naman yung ganun, di ba? Kasi syempre, engagement is the key nga naman sa mga content producer, di ba? Oo. So ayun, hindi natin sila masisisi, no? Oo, in fairness. Pero ito, no, imagine sa TikTok madami ring grabber tsaka poser. Naman. Totoo yan. Doon madami. Ano ka ba? Di ba nga, na-mention ko na sa iyo na hanggang ngayon nga, meron akong account sa Bigo Live na hindi ko naman, wala ako ever account sa Bigo. Tapos may nag-live daw, tapos humihingi ng pera. Hoy, hanggang ngayon, nandun siya. Nandun pa rin? Buti pa siya kumikita. Nakakaloka. Kahit hindi ka man lang nakikita mismo ng personal. Oo, no? nakakatumbling nga talaga minsan pag naiisip ko yun. Ba't kayo nagbibigay ng pera? Alam nyo namang hindi ako yung tipo ng taong pupunta dyan na diba? magla-live. Tsaka si Lindsay magla-live tas hihingi ng pera. Hindi nga ako makapag-live sa Facebook. Tamad nga ako mag-live sa Facebook ko, dyan pa kaya. Diba? Tsaka tamad ako mag-download ng mga application kapag sobrang kailangan lang sa trabaho. Tsaka alam nyo si Lindsay, mayaman kasi yan, hindi manghihingi ng pera. Hindi talaga ako nang hihingi ng pera. Iniintay ko sa kailang magbigay. Kasi syempre, di ba? Sino ba naman tayo, di ba? Syempre, isang una magpapakipot ka lang. Hoy, magpapadala ako ng ganito sa'yo kasi birthday mo. Ay, wag na po. Ito po yung number ko. Hoy, hindi. Okay lang po ako, nakakahiya naman po. Pero sige, ito po yung number ko. Di ba, pabibi ka muna kasi sa umpisa, di ba? Ganun dapat. Sabi niya, uy, padalang kita ng sa sa G-App mo. Oo. Ay, hindi na po. Ano ba, nakakahiya naman Kahiya po. naman po. Pero sige po, kung mapilit po kayo. Diba? Ganyan lang ang mga datingan natin para hindi masyadong buraot. Diba? Ay, nako. Oy, sa mga pangga natin dyan, na nafa-fall sa isang poser, nako, ay, nako. Maghunos dili kayo, magtimpi kayo, ha? Alamin nyo muna kung totoo ba yung account na yan o hindi, okay? Think before you click. Yes, di ba? At think before you send. Oh, think before you send. Bakit ba kasi may mga tao na, sorry na, pero kasi may mga relationships naman na nag-flourish even if doon sila nag-meet online. Pero alam mo, sobrang sarap pa din ng relationship. For me lang to ha, I may be wrong. Kapag talagang nakilala mo sa personal talaga yung tao, yung nakikita mo siya eye to eye, ganyan, tapos nakikita mo lahat ng reaction niya. Yes. Diba? Pero meron din namang mga pangga tayo na, yes, nag-meet nga sila sa online, no? Tapos ang nangyayari naman, lumalabas kaagad sila. Para doon sila magkakilala ng lubos-lubusan. Agad-agad. Ganun yung ginagawa nila. Hindi naman agad-agad. No? Magmi-meet lang naman para, like for example, kung mag-jive ba sila, kung pare-pares ba sila ng likes and dislikes, no? So yun, doon nila makikilala yung isa't isa. Kaya minsan ang nangyayari, stepping stone, itong online na to. Sa bagay, yun lang yun. Tulad nga na sinabi ko, yung avenue nila to meet other people. Well, magandang na rin naman yan, platform na rin yan. Kasi di mo na kailangan pang hintayin yung tao na lumapit sa'yo. Ikaw na yung maghahanap.
hanap, diba? Parang siyang isang malaking pool ng mga tao, tapos mag-handpick ka lang to. Gusto ko to. Tapos message ka to. Hello, diba? basta ka. Swipe ganyan. left, swipe right, no? Oo, diba? Naranasan mo ba yun? Hindi din. Hindi, ako naranasan ko yun. Naranasan mo nga yan eh. Oo, tapos ayun. Hindi ko na lang mag-tell. May mga nasasaktan pa rin naman talaga kahit na ganyan. Oo naman, di ba? Madaling mag-invest kasi ng feelings yung mga tao ngayon eh. Lalong-lalo na kung pa-fall yung nakakausap mo. Alam mo, kung alam mo naman sa sarili mo yung standards mo, bakit ka naman, di ba kasi minsan masyado tayong desperado to be in a relationship, kaya konting bola lang sa atin. Ayun na, naniniwala na tayo. Tapos ang ending, ang may kasalanan yung yung nagpa-fall. Di ba dapat kasalanan mo yan? Ba't ka na-fall agad? Anyway, change topic. Bakit mo? Bakit ka marupok kasi? Diba? Hoy, sino ba marupok? Hindi, yung mga taong natin. ganon. Yung mga taong ganon. Diba? Yun naman talagang katotohanan ng buhay. Minsan kasi we blame the other person agad-agad. Pero baka mas magandang tingnan mo muna yung sarili mo. Bakit kasi ako naniniwala agad sa kanya? O porket nakasama ko siya ng ilang beses, porket hinag niya ako ng ilang beses, naniwala na agad ako. Anyway, mga pagkasusunod na napaganda, napaka-sexy din siya din. Uy, sinasabi ko sa'yo, baby Toby. Hoy, kayo naman kasi mag-iingat naman kasi kayo, ha? Oo, maraming mga ganyan tao na kung saan usong-uso pa rin ng poser, di ba? Nagpapanggap na sila mismo yung taong yon, pero hindi naman pala, no? Pero diba? make sure na mag-research muna kayo. Baka naman talaga itong picture na to ay sikat na artista, no, na hindi mo lang kilala, di ba? Kasi yung mga ganun di ba? Yung pausbong pa lang. True. No? Kaya yun, mag-research po kayo. Search for them on Google muna, di ba? Bago kayo mag-sapnupuas, alam mo yun? Ano yun? Sapnupuas. Sige, Hindi ko isipin alam. mo. Tinatamad ako mag-isip, Si baby Boss Toby. Roland, alam niya yun. Uy, wag tayo ngayon, baka mamaya maki-BP tayo, Hindi. Ano yun? Ha? Ano yun? Mamaya, isipin mo na lang. Vance Amoyan, ano yun? Nagpatulong. Vance, ano yun? Team Sabaw, ano yun? Ano yun? Nakakaloka. Isipin mo na lang. Isplok mo na. Ay, ayoko. Bagong word yan para sa mga tao. So, Ay, dapat wala. i-share natin. Ay, hindi. Alam nila yun. Sa mga nakakaalam doon, comment nyo nga. Ay, hindi, wag nyo palang comment. Hayaan natin mag-overthink si Lindsay, okay? Ano nga yun? Ito, gusto mo talagang pinapahama ko. Nagmumukha akong tangingos. Pero alam mo, minsan ka lang magmukhang inosente, okay? Minsan ka lang magmukhang walang alam. Kaya ako, Hindi rin. ako palagi akong walang alam. Sa atin dalawa, ako yung mukhang Gusto bobo. kasalanan ko? Kaya minsan naman, magmukha ka naman bobo paminsan-minsan, okay? Mga ganyan kasi parang hindi ko alam yung mga ganyang bagay. Di minsan kasi binabaliktad nila. Tinatamad ako magbaliktad. Basta, eto binabaliktad din naman to Hindi ko nga Sige, isipin mo, Lindsay, isipin mo. Basta mamaya meron akong guest. Meron tayong makakachikahan. Si Iza Santos. Isa Santos. Hello sa'yo, Isa Santos. Super excited na ako to meet Iza Santos. Excited na rin ako ma-meet ka. Oo. Ay, my goodness! Single ka ba? Yes! Alam mo sobrang interesting nitong si Isa Santos. Ito yung kumanta ng Misteryo, Baby Toby. Yes. Alam mo ba na siya lang naman ay apo Uy. ni Lopez Santos, ang ama ng Balarila. At apo rin siya ni Bert Silva, yung dating, ano tawag dito? Artista. Uy, So, nasa line talaga siya ng entertainment. parang nakita ko na ang aking future with her. Grabe. Pero ang ganda niya in fairness. Kumukha siya ni Aramina na may halong Sandara Park. Ay, uy. True. Kaya mamaya, bantayan mo kami mamaya. Oo. Sorry na sabi ko yung ama ng Balarila pero father of Philippine grammar ang ibig sabihin. Yun. Balarila pala yan. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lindsay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo at nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kundi si Baby Toby. At syempre pangga, si Baby Toby ay pwedeng-pwede mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin nyo lang Baby Toby 1067, okay? Parang alam ko na kung ano ibig sabihin nun. Ano? Wait lang, hindi pa nila ini-splok. Pero hello kay Huwag nyo na isplok. Jessica Bore, Arch, si Randy San Tisas at saka si John Claude. Hello. Cavite, speak daw yan Etivax, speak. Ano ba? Sap, no, buwas. Spell out ko na nga lang. Wait, go, push. Anyway, mga pangga, magbalik tugtugan muna tayo. Tumutok lang dito
sa number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.